Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon para makapagpalipad ng drone dito sa area ng Newgan at Banay-Banay, no, sa Cabuyao City sa Laguna. So makita natin dito yung ginagawang linya ng NSCR, no. Bahagi ito ng CPS-06, no. Kasama yung Cabuyao, Calamba area. So dito nakita natin yung mga columns na naitayo nila, no. Tsaka kung mapapansin nyo dito may mga columns na mayroon na siyang mga work platforms, no. So yan, gagamitin yan para sa paglalagay nila ng mga spans para dyan yung tutungtungan ng mga trabahador. Then kung mapapansin nyo, may mga butas yung columns. So yung mga butas na yan, ay gagamitin yan para sa seismic restraint, no. So kung mapapansin nyo dito, ito yung isometric view ng isa sa mga segment. Ito yung unang segment na inilalagay, no, yung nasa ibabaw ng mismong column, no. So ito sa segment na ito ay meron siyang butas kung saan doon ilalagay yung seismic restraint pin, no? So kung titingnan natin looking from the side, no, so ito yung segmental box girder na nakapatong doon sa pinaka column, no. Then doon sa segmental box girder na yon, yung unang segmental box girder, meron siyang butas, no. Itong nasa taas yung temporary hole niya para maipasok yung galvanized steel pin. So yung steel pin na yan ay nagre-range siya from 140 to 220 millimeters, no, depende sa type ng segmental box girder na paglalagyan niya. So ang pinaka-purpose niyan ay para ma-hold niya yung mismong span, kasi once na natapos na yan, isang span na yan, para nakapix siya doon sa mismong column, no. Kaya tinawag na seismic restrainer, kasi if ever that merong seismic activity or lindol, no, ay hindi basta-basta babagsak yung buong span. Hindi siya malalaglag mula doon sa itaas ng column, kasi nga meron siyang pin o meron siyang naka-angkla siya doon sa mismong column. So yan, yung pin na yan, pag nailagay na nila yan dyan, lalagyan nila to ng grout o lalagyan nila ng semento yan. So naka-fix na yan dyan. Then itong temporary na butas na to ay tatakpan nila yan, no? So kung babalikan natin yung mismong isometric view, yung pin dito siya ipapasok. So then pag naipasok na siya, tatakpan siya ng semento. Then itong butas na to ay tatakpan siya. So continuing, and ito na yung pangatlong launching gantry, no. So makita natin ay merong tatlong span na siya na ginagawa, no. Nagawa na, dalawang span na tapos na, then isang span, yung pangatlong span ay kasalukuyang maaring nasa proseso ng pagte-tensioning ng mga tendon cable wires niya, no. So yun yung pinaka nag-hold together doon sa buong span. Kasi yung mga span na yan, hiwa-hiwalay yan. Then yung tension yung pagte-tension dun sa cable wires o yung pinaka-tendons niya, yun yung bibigay sa kanya ng compressive force, no, para magdikit-dikit lang yung mga segment na yan. So yun lang, yung mga cable tendons na yun, yung nagpapanatili para buo yung segment na yan. Yun yung nagbibigay ng kanyang strength, no, sa kanya. So kasalukuyan, ayan pa lang yung nagagawa nila sa section na ito. Ganyan. Kung mapapansin nyo dun sa dulo, malapit dun sa creek, ito. Diyan, malapit dyan sa creek, ay meron pang hindi nalalagyan ng columns, no. So bakit kaya nila hindi pa dyan nilalagyan?
Kasi kung titingnan natin dito sa pinaka-drawing nung yung section na yan, so nandito tayo sa section na ito, zoom in natin. So yung tinitingnan natin kanina ay mula dito papunta dito sa creek na ito. So yung columns na intayunan nila ay dito, no, sa Pier 1055, no. Yung Pier 1054 at saka Pier 1053 hindi pa nila ilalagay. So dito kasi sa Pier 1053 nagsisimula ng medyo maging nakatagilid na yung posisyon ng mga columns, kasi nga dito ay magsisimula na siyang diverge into 3 spans, no, approaching yung future Kabuyao Station. So pag na-construct na nila yung dalawang columns na yun, kung mapapansin siguro natin na medyo naka-slant na yung kanyang yung posisyon ng kanyang mga columns, no, in a sense na kasi nga medyo liliko na yung yung mga viaducts niya sa area na yun. So yung nakita natin, ito pa lang yun, yung Pier 1055. Then hanggang Pier 1058 yung kanyang nalagyan ng span. So kada span pala ay average siya ng 40 meters yung kanyang haba, no. Pero depende sa area. Tulad nito, yung susunod na span ay so 35 meters lang, no. Then approaching na dito sa papuntang creek. So yun yung susunod na itatayo doon. So ito yung area na tinitingnan natin. Hanggang dito yun sa may dulo ng Katapatan, no. Ito naman, ito na yung view towards na to sa Calamba. Doon pa rin sa area na yun, pero looking toward Calamba na siya. So makita nyo, may mga columns na meron pang forma, no, yung kanilang upper part o yung pinaka-pier head nila, no. Kaya kinakast pa lang siya. So may mga forma pa iba. Yung iba tapos na. Natanggal na yung mga forma ng mga columns ng iba. So yan. So itong subdivision na to, ito yung Katapatan subdivision. Bahagi ng Katapatan subdivision. Then yung mga columns hanggang doon pa lang ang naitayo nila dito sa area to, hanggang dito pala sa tapat ng pamantasan ng Kabuyao. Then ayun na yung road, no, sa dulo ng Katapatan, no, yung tatawid papuntang Nia Road. So kung titingnan natin yung pinaka-drawing dito sa area na to, ay merong plano na ilagyan ng substation, no? So dito yun sa area ng ng dulo ng Katapatan. Maaaring dito sa dulo na to, sa area na yan, magkakaroon ng substation. Yun kung hindi pa nila binabago, no, yung wala pa silang mga variations na ginawa dun sa plano, no. Kasi ngayong sa implementation stage na, minsan magkakaroon ng variation order o may mga variation sila, mga binabago sila. Depende sa situation, no, dito sa site, no. Then yan yung pinaka dulo ng Katapatan. At dito sa area na to, looking dito sa drawing, dito sa area na to, yung dulo ng Katapatan, kung mapapansin natin, medyo magiging mag-slant ulit, no, yung alignment ng mga columns, no. So pag kinonstruct yun at nakita natin na ganito yung kanyang forma, na medyo na pa-slant na siya ulit. Dito kasi yung base dun sa mga drawing na na-release nila, dito yung future, no, future, hindi pa agad ito itatayo, pero may provision na sila sa future Gulod Station naman, no. Yun malalaman natin kung ganun ang gagawin nila sa mga columns sa area na yan. Ngayon kung diretso pa rin yung alignment, ay maaring baka hindi na nila yun ituloy, no. Pero
naka-indicate dun sa kanilang mga inirelease na drawing nung una ay merong provision para sa station dyan sa may tabi ng katapatan. No? So yung area na yon ay dito balak itayo yung Gulod Station. So ito yung Katapatan Subdivision. Then dito yung proposed or plano, no, para sa future, no, na station. No. Pero let's see kung baka binago na rin nila yung plano na yon. No. Maalaman natin pag nilagyan na nila ng mga columns dito. Continuing. At kung titingnan naman natin, kahit na meron dito na yard, no, ng Hyundai and Dong joint venture. So itong nilagyan ko ng red, ito yung kanilang yard kung saan nila binubuo yung mga rebar cage na gagamitin para sa mga piles, no? O sa mga pilote na nakabaon sa lupa. Yun yung pinaka-pundasyon ng mga columns, no? Dito nila binubuo yun, yung mga rebar cage nun. And then ito naman yung batching plant nila kung saan minimix yung graba, buhangin, semento para magkaroon ng concrete mix na kung saan yun yung ginagamit nila para mabuo yung mga columns at saka yung mga piles, no? Pati yung mga pile cap. So dito nanggagaling yung semento na ginagamit nila doon. Then balik ulit tayo doon sa looking north, no? So yun yung close up nung launching gantry. Going towards dun sa proposed na location ng Kabuyao Station. So itong area na to, yan yung proposed na area kung saan itatayo yung Kabuyao Station sa lugar na yan. Kung titingnan natin sa drawing, dito sa drawing, ito yung area na kung nasan yung launching gantry dito sa area na to. Itong area na to, yung location. So, yung isang line ng viaduct ay maghahati siya into 3, no? 3 viaducts approaching nung Kabuyao Station. So, ito yung kanyang satellite view dito sa area na to. Yung Kabuyao Station. So, maaring kaya nila may mga kalsada ng binubuo sa malapit dito dahil nga in anticipation na pag nagkaroon na ng station dito, may access hanggang doon sa National Road, no? So, yun yung access niya. We'll see in the future kung anong mga developments. Kasi once na nabuo na yan, naging operational na yan, magkakaroon dyan ng mga facilities para doon sa mga transport, maaaring magkaroon ng transport hub din sa area na yan. Dahil siguradong magiging access point to ng mga kababayan na bebiyahe gamit yung NSCR, no? So expected magiging busy itong area na to. Maraming development ang mangyayari dito, lalo na pag operational na yung station. And then looking dun sa malayo, ayun na yung red na launching gantry doon sa area naman ng mismong bayan ng Kabuyao, no? Doon na siya nagbubuo ng mga span niya. So yun lamang muna po mga guys. So hopefully ay paano ay nakatulong, nakapagbigay ng extra information itong ating
vlog, no? So nakapagbigay ng view kung ano na yung ginagawa sa area na yan, no? So hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyo.